Ani siya nga itong mga pagahisgutan. Though gamay ra ni siya, mga kaisunan, and it would help us para it give us techniques or way on how to cope up with stress. So we will talk about what is stress, the causes of stress, and we will identify gamay kung the difference between stress and anxiety, the stress management techniques such as the mindfulness and relaxation, time management, building a support system, and healthy lifestyle choices. So this will be our subtopic this morning. So, what is stress? Patas na sa inyong mga kamot kung kinsa ang mga wala na stress karong panahon na. Ay, very good. Wala stress ni Sir Galen? Ha? Kung kinsa man ang mga na-stress. Ay! Wow! Daghan na ta. So, daghan di ay yung mga stress karon pastor. Ngano kaha ni sila? Ha? Ngano? Also may ka-stressan daw ninyo, B? So, what is stress? Stress is the body's natural response to pressure or challenges. Pwede daw, small amount of stress can be very beneficial, makatabang na siya, pero persistent stress can have negative effects on physical and mental health. Sige daw, kung gamay na daw, kung siguro ka nang makayon na na-stress lang ko gamay, so okay ra kay na siya no, murag palihog sa ato ang mga utok, palihog sa atong mind. How about kung nagsige na yun mo ka-stress, kung sa may effect sa inyo ha, mga kaigsunan, kung sa may effect sa inyo ha, kung kanang nagsige na lang yun, kung sa may negative effect, magkasakit, unsa pa, honestly mga kaigsunan, no, makaingon yun ko mga na-stress yun ko karong adlaw, kaya nga naman, buntag pa lang dahan, ikaduhan na yung kumusulod og CR. Kanang inanana gani nga, syempre, usual, my routine is every morning, pero masundan siya ba? Nga dili siya kanang kwan, makaingon yun ko sa kung kaugalingon nga na-stress na yun ko karon. So naa gyud ay negative effect sa atong physical and mental health. So in Matthew 11:28 to 30, it says, "Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." So it's a promise from God na kung naadita sa kanang siya, na-stress, dili maayo ang atong mga panghuna-huna, we will go to Jesus Christ. Ngayon naman, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest." Usahay mo nga ka na sa atong work, isa privilege kayo no nga naatay mental health leave. Pero unta daw ato gid niya siyang gamiton pag-ayo ang ato ang mental health leave nga nag-mental health leave ta to the point nga gi-rest gyud nato ang atong mind, ang ato ang body sa work kung sa may mga butang nga nakapa-stress sa ato. So Jesus is this text, Jesus invites us na ato gyud ang idulog sa iyaha ang ato ang mga burden sa ato ang kaugalingon. So next, what are the causes of stress? So there are two kinds of factors na makapa-stress ato. It may be internal or external. So pwede work pressure, kana ganing mahilig o kanang beating the deadlines. Unya pag abot na dayon sa panahon, magsige na din pagsuguon ta sa ato ang suguon ta sa atong mga superiors or panahon nga nag-eskwela ta, inigmiyon na din atong maestra nga tomorrow is the deadline of your assignment of your report. Nagkara-kara na stress na di ay sila kay wala pa yun gihatag last week. Unya parihara gyud gyapon na sa ato ang mga department heads nga naatay i-submit o ganang KPI on the 10th day the following month. So that
taas ang lugway nga gihatag sa atong QMR no, natay 10 days. So at the end of the month, makahimo na ta sa mga inventory, reporting, maka-monitor na ta. So we have 10 days na before na to ma-submit or ang deadline. Usahay, mag 9th day na lang on the following month, mag-remind na lang si Ma'am Shirley sa ato, asa na inyong mga KPI, inyong mga internal, external risk assessment. Wala wala siya nahimo. So, ma-stress na, mga hadlok na kay kanang ma-beating the deadline na. So, there are many causes of stress. Pwede work pressure, financial problem, kanang hilig kita mangutang ba sa 5-6 or kanang utang lipay-lipay, bayad likay-likay. Ano na siya mga kaigsunan. Personal relationship sa atong parents, sa atong mga siblings, sa atong mga spouses. Usahay bitaw kanang on a casual conversation namo sa balay, kung dalaon na to sa kasuko, mag-away man ta mga kaigsunan. So, there are times, mag-istoryahan mi sa akong husband nga kanang, kung naay mga problems ba, may nana. So, ino na lang ka ng mga stressors sa kinabuhi, idala na to di siya o katawa na lang. So, major life changes. Kanang nagbulag ba mo, nag-divorce ba mo, or something na bago nga nagminyo, ingon ana siya nga pwede ta ma-stress ang kanang ay ingon ani di ay ni kung naanatay ko ma-feel na nato nga naanatay mga ka-partner, ma-stress na ta kay nga naman wala man ako ni na anad, wala man ako ni nahimo, dili man ko dili siya ako usual life, pero naanak ko kanang ka-partner ba nga dili siya, kung yan siya, kung night time nga mag-away, usay makaingon ta, maka-stress yun niya siya nga situation. So, mana siya no, it can be internal or external factors na makapa-trigger sa stress. Next. So, what is the difference between stress and anxiety? So when we say of stress, it is a response to a challenging situation. So there are many types. Pwede daw siya emotional stress, work stress, financial stress. Diba? Stress. Meanwhile, anxiety is often a persistent feeling of fear or worry for no apparent reason. So, ang anxiety di ay kanang murag routine na lang nga magsige kag kanang overthink na usahay ba, magsige kag hunahuna nga kanang usa iniguli na ko sa balay, usa man pud among sud-ano no, ma-anxious na ka nga kanang magsakit ang gani gamay ang atong ulo, mayon nagtitalag i-cancer naman siguro ko, kailangan ako magpa-CT scan, sakit akong tiyan, kailangan ako kailangan ako magpa-ultrasound kay basig unsa na labi na nakita nga naata sa medical, especially sa nursing service no nga kami man gyud ang mas nakaila sa mga pasyente nga makita nato nga ay si patient din na 20 years old pa naana ingon ani nga klase nga sakit unya maghuna-huna na dayon ta sa atuang kuan kaugalingon hala pareha mi og sintomas pareha mi kasakit akong tiyan siya nanay nakita sa iya ha basing ako pud no. So maghuna-huna ta, overthink na noon ta mga kaigsoon. So there are two conditions that require, these two conditions daw requires different treatment approach. But, isa lang yun ang naa sa ilahang doha, sa ilang doha na one approach na that can be applicable to both sa stress and anxiety, and that can be found in Philippians 4:6-7. So do not be anxious about anything. Kaya naman, anxiety, kung permanente na siya mga kaigsunan, maadto na siya sa stress. Sige, kag-anxious, maadto na siya sa stress kadugayan. So do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition. No lang yun siya. If you are stressed or if you are anxious, talk to God, read the Bible, talk to Jesus through prayer. So, by prayer and petition with thanksgiving,
Present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Jesus Christ. So, through prayer, God will give us peace of mind. We will talk to Jesus. Kana lang, kadali lang magiging kayo sahay, magdali-dali na maganita sa tupag ka ng kwan, inigba mo na to, kadali na kayo tamo ampo. Inig ka ng kaon, magtinugluray pa, pero ang iyang pupya na to, no? 3 words lang. Inig ka ng dayon ka ng inig dayon katulog, usahay dili pa maka-worship, magdali-dali gihapon pag-ampo. But if you are ka ng usahay ka na nanaday tay gibati sa tuang personal kankuan ato emotion, that's the time na we will talk to God earnestly. So by prayer and petition, tanan, we will thank the Lord for all nga dili na kay ang blessings. We will also thank the Lord sa mga challenges sa itong mga kinabuhi. Kay nga naman, sa mga problema nga ginahatag niya sa atua, we will find ways di ay on how to solve it. So mangayo lang yun ay taong strength kay Jesus Christ on how to address those kana mga situation nga ato or mga challenges nga atong ginabati. So there are techniques on how to address this stress. So stress management techniques. Pwede daw ta number 1. There are many ways to manage stress such as regular exercise. Kisa may nag-exercise dire. Basi makahuna-huna lang ta nga mag-exercise kung kanang namatay event nga himuon or naatay kanang natay promise kuno sa tong kaugalingon, makahuna-huna lang tag-exercise nga mag-diet kay tungod na ako'y gamay nga goal pero dili na to siya ginahimo perme. So dapat regular exercise, meditation, yoga, good time management, and developing hobbies. So these are the techniques na pwede na to mangita kung asa ang best work for you. So pwede deep breathing exercise, get enough sleep, eat a balanced diet. Pwede na to siya i-identify ninyo kung unsay nakapastress sa inyong mga kaigsuunan. And find ways to reduce or avoid what triggers you. So kung usa di daw na makapastress yung kinabuhi, pwede nakapastress sa work. So basin di ay sa work, wala lang ninyo na manage pag-ayo inyong time nganong na-stress mo. Or naaba mo'y nakapatrigger sa inyo or nakapastress sa inyo pag abot ninyo sa balay, maybe because wala mo'y tarong communication sa inyong spouses. So with that, prayer will help clear our minds and promotes calmness. So pwede tayo maminaw lang og kanang maminaw lang og music, di ba? Or magbasag libro, or much better, we can go to places nga where we can unwind ourselves nga makaingon gyud ta nga kanang mawala dili nato mahuna-huna ang mga problema. So manage your time wisely, avoid cramming or rushing over things. So another thing is we can ask a professional help kung kinahanglan na gyud. So one technique is mindfulness and relaxation. So mindfulness is the practice of focusing your full attention on the present moment without judgment. Mindfulness exercise and relaxation technique such as deep breathing and meditation can help calm the mind and relieve stress. So mato siya nang isulti nako kaganiha kanang sa ato ang trabaho, syempre kabalo man gyud taon sa ato ang there are times na naga-multitask gyud ta. So para ma-manage daw nato tanan ang atong we can do deep breathing kanang makahuna-huna gyud ta ba nga kanang daghan og labi na kanang syempre as kanang naga-multitask ta natay deadline ginaapas tapos another thing na po sa atong another task na po is kailangan na atay abso na po siya nga kanang task. So with that, i-relax daw nato usa ang ato ang hunahuna.
Another is your time management. So, mostly, for sure, dirita money ang makapatrigger sa ato ang stress. Kaya nga naman, kanang dili usahay nato i-prioritize ang ato mga himuunon. Muna nga, magbeating the deadlines na always, dagat-ramming na ta. So, one common cause of stress is lack of effective time management. So, dapat natong himuon by prioritizing, manage your time well, and breaking large tasks into smaller chunks, you can reduce stress. So, kung tanan nimo, kani siya, it takes 2-3 days, yun di siya nako siya mahimo. Yun niya, lisod siya, kaya syempre daghang pamantaw ka ng mga task nga himuon other than ka na nga, for example, naki-report himuon or kailangan nimo siya himuon or ang goal ana is good for 3 days, dapat in 3 days mahuman na nako ni siya. So, para da dili ta ma-stress, tunga-tungaon nato to. So, habang layo pa, kani siya na part, himuon na nako ni ang second part tapod kay para pag abot sa deadline dili na ta nga ang tibuok. So parehara na sa kung maghimo taog ka ng research. So kabalo ta mingon natong professor nga ay sa kuan nato sa December 25 dato ni siya kailangan December 25 makasubmit na mo sa inyong research. So today is October 8, so karon pa lang October 8 ba karon naman ang atong goal is makahimo na ko sa introduction. Pagka November sa first week makahimo na ko sa chapter 1, on the second week chapter 2. Kay para pag abot og December 25, pwede ba ang atong gihimo dito is pwede ba recommendation na lang, conclusion na lang, dili siya kay tungod December 25 pa i-submit, December 1 pa ta mag-start. So pwede daw nato na siya break our large task into smaller tasks. Mo na siya para to have a proper time management. Another is building a support system. So getting support from your family, friends, or co-workers can help reduce stress. So don't be afraid to share how you're feeling and ask for help when you need it. So social support plays a vital role in stress management. So there are times kung kaning itong mga support system or it can be pwede na ta mangayo og kanang professional help kung stress na bata kayo, it can be a counseling or therapy or a workshop or a medical seek a professional medical support. Kung mapansin ninyo mga kaigsunan, my dear brothers and sisters, there are times na ay dili ko kanang nagbalik-balik na taan ang lugar. Ato ka kanang for example, ato ka People's Park. Lahi imuhang kalipay nga kauban nimo ay imong family nga nisuroy ka People's Park. Pagka next na pod, mingon na pod imong co-workers nga kanang ay manuroy ka og People's Park, pero this time imong mga kauban is imong friends. Pag abot nimo dito bisan pag nakabalik na ka og People's Park, pero lahi ang imuhang mga acquaintances, imong friends, lahi na pud ang imuhang lahi na pud imong feeling, lahi na pud imong happiness ingon ana mga kaigsunan. So getting support from your family, friends, or co-workers can help reduce our stress. So in Psalms 46:1-2, God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give away and the mountains fall into the heart of the sea. So, God is our constant source of stability. So, even in times of emergencies or naagid ta sa down ang ato ang emotions kayo, we will talk to God. So, doon lang yun sa iyaha. And I think the last one is the healthy lifestyle choices. So God's physical health contributes to mental well-being. So adopting a healthy lifestyle, including regular exercise, getting enough sleep, and avoid alcohol and cigarettes can help reduce stress. So for sure, wala kang yung taaning alcohol or cigarettes, but I know some of us, or maybe most of us, kulang og sleep. Usahay, may lang sa primero, mag-exercise. So with that, if we are able to adopt this healthy lifestyle,
mahina bawala gyud ang stress sa ato ang kaugalingon. And lastly, by implementing the proper stress management techniques, we can maintain emotional and physical balance to live a healthier and happy life. So before I took my seat, in Psalms 23, 1 to 3, the Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures, He leads me beside the quiet waters, He refreshes my soul. So, may this morning, my dear brothers and sisters, we all know that we have different tasks and responsibilities. Some of us are on a high level of stress. Some of us on kanang maupay pagsugod. Maybe ang uban naa pa sa anxiety nga level. I hope this sharing that I was able to present is it could help us na mawala ang burden sa ato ang lives. Happy morning, Basagi.